Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyon lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan nito, patuloy nating itaas ang intensyon sa misang ito, ang ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga humihingi ng panalangin. Upang tayong maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, halina mga kapatid, buong kababaang loob, aminin natin ang ating kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nangangalang Lydia, taga Tiatira, at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak
sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat na pananalig. Magalaka o Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kaniyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At ang magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko sa ito sa inyo, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, ang konteksto po ng ating pong mabuting balita ay ang pag-alis ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman, inihahanda niya na po ang mga alagad at sinasabi niyang, daraan kayo sa pagsusulit, magkakaroon ng tinatawag na pagsubok at kailangang ipahayag ito ng may tibay na pananampalataya. Kaya ang ating pong pagbasa ay
bahagi ng tinatawag na farewell. At sa susunod na linggo ay ang kanyang pag-akyat sa langit. Mga kapatid, pinakikita rin po sa Ebanghelyo natin na paano ba natin ngayon isasabuhay ang ating pananampalataya. Ngayon po ay panahon na ng tinatawag nating internet, mga gadgets, panahon na kung saan ang lahat ng bagay ay parang napakadali. Kaya naman kapag halimbawang nag-scroll ka sa mga social media, makikita mo at darating ang sandali na parang tatanungin mo ang iyong sarili, bakit ako wala nito? Bakit sila may ganon? At ito po ay magbubunga ng tinatawag nating comparison sa ibang tao, sa kanilang tinatanggap at sa kung ano ang mayroon tayo. Paano mo ngayon isasabuhay ang pananampalataya sa gitna ng napakaginhawang buhay, sa matulin na pagbabago ng ating kinalalagyan? Ano ang gagawin natin? Sa Ebanghelyo, tinatawag po tayo to testify, ang maging saksi, ang magpahayag ng mabuting balita. Alam niyo po, sa Greek na sa pagkasulat ng ating pong Biblia, ang ibig po sabihin ng witness ay martyr. Kapag tinignan po natin ang kahulugan ng martyrdom, ito po ay ang tinatawag na pagkamatay sa pananampalatayang ating taglay-taglay. Kaya sa Ebanghelyo, kahapon po, ang sabi po sa atin ay ito, tayo po raw ay magmahalan. Hindi lang po basta magmahalan, kundi ang sinasabi ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Parang ang hirap po nun eh. Pwede na lang sana siguro nabatayan mo, mahalin ko ang aking kapitbahay, ang aking kapwa, parang pagmamahal ko sa aking sarili. Pero ngayon po kapag tinignan po natin, anong uri po ng pagmamahal ang sinasabi ng Panginoon? Walang iba kung hindi ang pag-aalay ng buhay. Ang pagbibigay kung ano ang mayroon ka hanggang sa sandali na halos wala ka nang maibigay at ang buhay mo na lamang ang natatanging labi para ito ay iyong ialay. Ito po yung martyrdom na sinasabi po sa atin. Susuriin ka, susubukan ka, at ipapahayag mo ang pananampalataya. Minsan po, ang dali-dali pong mangyari sa atin, we'll just follow the flow. Kung saan ang agos, doon din ako. Pero hindi po raw ito ang pamamaraan ng pagiging Kristiyano. Hindi dahil uso ito, ganito rin na rin ang gagawin ko. Hindi dahil ang mga kapitbahay ko, ganito ang pamamaraan ng pamumuhay, dapat ganito rin po ako. Ang sinasabi po sa atin ay to have at magkaroon ng tinatawag na pagpapahayag ng buhay ng pananampalataya na taliwas sa buhay ng karamihan. Paano ba yan? Ibig pong sabihin, ikaw po yung magiging counter. Ikaw po yung isang taong magpapahayag ng kakaibang pananampalataya, kakaibang pamumuhay. Kung ang iba ay nagnanasa ng kaginhawahan at nais yumaman kahit sa anumang pamamaraan, ikaw ay mananatiling wagas at nagnanais na magkaroon ng biyaya sa isang pamamaraan na maayos. Kung ganon mga kapatid, ang buhay na sinasabi ng Panginoon sa atin ay ang pagpapatotoo na wala tayong ibang kayamanan kundi ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang bukod tangi nating lakas, walang iba kung hindi ang pagmamahal natin sa Kanya. Lagi po tayong nag-iisip, siguro ito po ay about sa akin, about sa inyo. Ngunit kapag pinag-usapan po natin ang Ebanghelyo, hindi po ito tungkol sa atin, kundi ito po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At kapag mas nakita po natin kung anong uri ng pag-ibig ng Diyos ang mayroon siya para sa atin, then mag-iisip po tayo ng pamamaraan para gawin po nating ganap ang pag-ibig ng Diyos at maipahayag natin ang pag-ibig natin sa pamamaraang alam natin.
Alam niyo po, sa konteksto pong ito, pwede po nating tignan ang ating pong witnessing, ang ating pong pagiging saksi sa pamamaraan ng ating paglilingkod. Paano ka naglilingkod? Baka ang paglilingkod mo, tinatangay mo lamang ang iyong pangalan. Baka ang paglilingkod mo, iniisip mo ang iyong kapakanan. Ang sinasabi po sa pamamaraan ng tunay na paglilingkod, ginagawa mo ito dahil alam mo na ito ang tama, alam mo na ito ay makabubuti, hindi para sa iyo, kundi para sa iyong kapwa. Ito ang tunay na paglilingkod. Mga kapatid, marami tayong biyayang tinatanggap Nga lang minsan, ang attitude po natin, ipinopokus po natin ang biyaya na natatanggap ng ating kapwa. Kaya naman, anong ginagawa natin? We tend to compare ourselves doon sa biyayang tinatanggap ng ating kapwa. Kaya ikaw ay nalulungkot. Nagkakaroon ka ng self-pity. Bakit ako wala? Pero ang hamon ng Ebanghelyo sa atin, nais mong maging saksi, magbahagi ka. Walang mahirap na hindi kayang magbahagi. Kung ganun, meron po pala tayong blessing na tinatanggap. At ang ating pong blessing, ang biyaya pong ito, ang siyang ating ibabahagi. Maaring hindi po ito material na bagay. Maaring ito po ay panahon na ibibigay mo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga taong nangangailangan, tenga ng pandinig para mapakinggan mo ang karaingan ng iba. Ito po'y pamamaraan ng tinatawag po nating pagbabahagi ng biyayang tinatanggap natin. Pwede rin po sa bahagi na tinatawag nating solidarity, ang pakikiisa sa mga adhika, ang pakikiisa kung paano natin bibigyan ng halaga ang ating pong biyayang tinatanggap. Ngayon po, iniisip natin, sabi natin, ang init-init. Di ba? Ang pakiramdam mo, kakaiba, para kang nasa harap ng tambutso ng bus dahil sa sobrang init. Kung mainit, in terms of solidarity, ano ang pwede mong gawin? Aba, nagko-complain tayo sa mainit. Pero sandali lang, ang tanong sa atin ay ito, nagtanim ka na ba ng kahit isang puno? Ito po'y isang testimony, pagpapahayag kung papaano tayo minamahal ng Diyos. Ito po'y responsibility. Kaya sinasabi po sa atin, walang regalo na ibinibigay ang Diyos sa atin kung ito ay hindi kaakibat ng tinatawag nating responsibilidad sa pangangalaga nito. Paano natin tinatapon yung mga dumi po natin? Paano natin dinidispose yung mineral bottle natin? Ito po'y pahayag, dapat tayo po'y mag-testify. Umiinom ako ng tubig pero papahalagahan ko ang aking kalikasan. Bibigay ko kung ano ang nararapat nang sa gayon, hindi man ako ang makinabang sa panahon na ito. Makikinabang ang susunod na henerasyon. Ito po ang pagiging saksi kay Kristo. Alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa. Bakit po? Dahil tayo ay namimintuho sa poong Jesus Nazareno. Ang poong Jesus Nazareno ay larawan ng tinatawag nating paninindigan, pagsasaksi sa pagmamahal ng Diyos. Tayong mga Katoliko, tayong mananampalataya, hindi po tayo tinawag para mag-fit in lang. O, kasya ka na dyan, okay na yan, ganyan na ang buhay mo, tama na yan, nagdarasal ka, nagpupunta ka sa Quiapo, okay na yan, Katoliko ka na. Mga kapatid, ang panawagan po sa atin is not just to fit in, but to stand out. Ako ay isang Katoliko, maninindigan akong may pananampalataya, at ang pananampalataya ko ay ipakikita ko, hindi lang sa salita, kundi higit sa lahat, sa aking gawa. Kahit na ito'y mga hulugan ng hindi pagtanggap sa akin ng karamihan. Hindi po tayo nag-iisa. Nauna na po sa atin ang poong Jesus Nazareno upang ipakita sa atin ang pamamaraan ng pagpapahayag ng pagtitiwala
sa Diyos. At ngayon sinasabi sa Ebanghelyo na ang Espiritu ng Diyos ay laging nasa sa atin. Kung tayo lang po, hindi natin magagawa to. Ngunit sa ating pong Ebanghelyo, ina-assure po tayo at sinasabi ng Panginoon, kailanman hindi tayo iiwan. Sa araw na ito, mga kapatid, manindigan tayo sa pananampalataya dahil batid natin na ito ang pamamaraan natin para magbigay parangal, kaluwalhatian sa Diyos na ating minamahal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkaluban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Nailing namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita po sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon,
ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagabuhay ng iyong anak na nilob mong aming ikatuwa, ngayong pagbabagunahin ang manggagalak sa pananatili sa aming habang panahon, sa mamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo sa rin. Diyos ang iyong puso't isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahaing ganap mong kinalulugdan, itong nilunggati ng dating pag-aalay, ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain upang kami ay matubos. Siya ang damba ng paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa mamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago siya pinagtiis ang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga lagad, at sinabi, tanggapin yung lahat ito, at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa bagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mangrioso, diakono at intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si Jose. Kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Kristo, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagalaban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, halin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang tinatawag sa pigin ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man di mawawanay pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay,
kailan pa may magmabahala, pagkat kapiling ako tuwina. Di na mag-iisa, mangangamba, mangungulila. Kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may wag mabahala, pagkat kapiling ako tuwina. Kahit anong dilim, anong lagim nang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may wag mabahala, pagkat kapiling ako tuwina. Bansang aking sinugo, wag masipayo at wag susuko. Kayo'y pangungunahan, pagsasanggalang, kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may wag mabahala, pagkat kapiling ako tuwina. Kailan pa may wag mabahala, pagkat kapiling ako tuwina. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa pigin at pagmagpakailanman. Ipagalob mong kaming maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa iyong piling. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan, ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladala nilang mga imahen, dasalan, kasama ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Taral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.